Ang magandang gabi sana ng jersey retirement ceremony ng NLEX Road Warriors para kay legend na si Asi The Rock Taulava ay nasira, nang talunin sila ng TNT Tropang Giga, 113-97. Isinabay sa gabi ng pagpupugay, si Asi ay ni-reactivate ng NLEX para masira ang record ng tinaguriang The Living Legend na si Robert Jaworski, bilang player na naglaro ng pinakamahabang season sa PBA. Naglaro ng halos 2 minuto bilang starter, si Taulava ay walang naitalang puntos at nakakuha siya ng isang rebound. Gumawa si Ronde Hollis Jefferson ng 33 points and 15 rebounds, at nagambag naman si Calvin Oftana ng 29 points upang hilaahin nila pabalik ng laro ang Tropang Giga at makumpleto ang comeback. Ang Tropang Giga ay parang walang pag-asang manalo sa kanilang laban, dahil sa matamlay na laro na ipinapakita nila sa buong first half. Kung saan ay bukod kay Lefty Kobe na umiskor ng 22 puntos sa kabuoang 39 ng TNT, ay 4 na puntos na lang ang sumunod sa kanilang listahan. Ang Road Warriors naman sa kabilang banda ay napapalibutan si Stokely Shafee ng magagaling na supporting cast. Gumawa si Robert Herndon ng 16 points at ang 12 doon ay galing sa 3-point area. Subalit ang takbo ng laro sa second half ay nagbago, ang momentum ay lumipat sa Tropang Giga at iyon ay hindi naman nila sinayang. Matapos na umiskor lang ng 4 na puntos sa first half, si Calvin Oftana ay parang bulkan na sumabog sa third period. Umiskor siya ng 19 sa quarter, ang 22 kalamangan na nabuo ng NLEX ay natapyas nila. At si Jewel Ponferrada na malamig galing sa bench, ay gumawa ng 8 sunod na puntos sa dulong bahagi ng third, at ang 2 kalamangan ay kanilang kinuha sa pagwawakas ng ikatlong yugto. Ang Tropang Giga ay hindi nagpakita ng anumang senyales na sila ay mapipigilan pa sa last quarter, umabot na sa 10 ang kanilang abante sa pagkawala ni Shafee, at ito ay lumaki pa sa 18 bago matapos ang laro. Sa kanyang unang sabak sa NLEX matapos siyang matrade, si Robert Bolick ay nangangapa pa sa kanyang bagong team. Nagtala lang siya ng 9 points sa 25% shooting at -19 sa loob ng court. Balitang East Asia Super League naman. Isang 4-point play ang ginawa ni Chris Newsome, with 10.6 seconds left sa regulation, upang bigyan pa ulit ang kanilang mga sarili ng isa pang tsansa sa overtime. At siya ay hindi pa pala nauubusan ng bala, dahil sa OT ay umiskor siya ng 7 puntos, at 6 naman kay Zach Lofton, upang tuluyan nilang maipagpag ang Ryuko Golden Kings, 97-88. Ang Golden Kings ay hawak ang 7 puntos na abante, mula sa 3 ni Keita Imamura sa ika-5 minuto at 47 segundo ng fourth, pero sila ay gumawa ng 9-3 run, upang dumikit sila sa isa. Bago pa ang clutch play ni Newsome, ay nagpakawala na din siya ng isang 3-point bomb, with 52 seconds remaining para ang score ay maitabla sa 76. Subalit ang Ryuko ay naka-4 na sunod na puntos, isang komportableng kalamangan habang ang Meralco ay dahan-daang nauubusan ng oras. Sa kasamaang palad, isang kamalian ang nagpahamak sa kanilang buong koponan, ang panalo na sigurado na sana ay dumulas pa sa kanilang mga kamay, ang Bolts tuloy ang mag-uuwi ng tagumpay. Sa kabila ng kanyang pangit na shooting, umiskor pa rin si Zach Lofton ng 35 points, at ang isa pa nilang import na si Prince Ibe ay nagtala ng 15 points 12 rebounds at 3 blocks. Ang Bayani naman ng kanilang panalo na si Newsome ay tinapos ang laban na may 27 points at 8 rebounds, ang Meralco Bolts ay tinulungan niyang mabawian ng panalo ang Golden Kings. Nakatakda namang harapin ng Meralco Bolts ang Seoul SK Knights na gaganapin sa December 27 sa PhilipSports Arena.